Yung aklat ng Daniel. Aklat ng Daniel. Nabasa nyo na? Daniel. Ayan, no? Ang hula ko, siguro, mga 40%. Ano? So, yung karamihan, parang hindi pa, ano? Well, kaya ko po kayo tinanong dyan, dahil meron tayong pambihirang magandang pagkakataon na malaman natin kung ano sinasabi ng aklat na yan. Sa mga susunod po, mula ngayon, ang susunod na linggo, kalooban ng Panginoon, ay tuturo po sa atin yung aklat ng Daniel. So, doon sa mga hindi pa nakakabasa ng aklat na ito, maganda, discovery sa inyo to. Sa mga nakabasa naman, ay mas maunawaan pa natin ang isa sa mga regalo sa atin ng Diyos, ang aklat ng Daniel. At ang ating speaker, kilala nyo naman, ano? Hindi si Daniel, hindi si Dr. Joel Arnold, no? So, tatawagin ko na siya at siya nang bahala magturo sa atin ng salita ng Panginoon. Dr. Joel Arnold, halika. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang gusto ko lang ulit yung sinabi ni Pastor. Tama talaga yun. Ang actually paborito kong paraan sa pagbabasa ng Biblia, kung diretso sa isang buo. Kasi ang dating sa iyo, okay, kompleto siya, hindi putol-putol. So maganda po yan kung may oras, kung may isang araw na medyo maluwag ang schedule nyo. Kahit sa loob ng isang hour, kaya. I think mga 30 to 40 minutes lang siya. Hindi masyadong mahaba ang Book of Daniel eh. So kung kaya natin, I think napaka-helpful naman sa ating pag-aaral kung babasahin natin ang buong book. Tsaka ito po, pangalawa, linggo-linggo ang gagawin po natin sa bawat chapter. Ibig kong sabihin, ngayong araw ang sa chapter 1, next week sa chapter 2. Ganun lang. So diretso lang, 1, 2, 3, ganun. So malalaman naman natin next week ang chapter 2 kasi pwede naman basahin ang chapter 2 bago ng Sunday, kahit Sabado. Kung babasahin natin, kahit yung chapter 2, maiksi lang siya. Ganun, isang chapter lang siya eh. So recommendation lang po talaga yun. At last po, para sa introduction natin, bago umpisa tayo, ang ipinost ni Pastor sa Facebook page natin, meron pong parang guide, ng study guide doon, dito po sa chapter 1. So, ang nice kong gawin dyan, kung ang time natin dito, siguro bukas, Tuesday, malilimutan natin. Ano bang message dyan? So, pwede naman gamitin ang study guide para balikan ang isip, balikan dito. So, anyway, encouragement lamang po yun. Pasensya naman, siguro English lang siya. But kung i-download po natin, pwede naman gamitin sa loob ng week para i-review ang sermon na ito. At sana gagawin ko po yun linggo-linggo. Sana next week may Tagalog, hindi ko lang. But try lang natin para may pag-aaral, may study guide naman tayo para hindi madaling i-review ang sermon na ito. Ang napaka-excited ko naman sa pribilehiyo na ito para aralin ang Book of Daniel. Isa sa mga paborito kong book ito. At excited dahil ito pong gagawin natin ay I think tama-tama sa ating lahat para itama ang ating kaisipan tungkol sa gobyerno, tungkol sa providence ng ating Diyos, tsaka tungkol sa gagawin niya pa, yung darating na gagawin. At ang makakita natin dito sa Book of Daniel, siya'y Lord of History. Siya'y makapangyarihan sa lahat, kahit din sa history. Lahat ng nangyayari dito sa mundo. Well, kung dapat introduction naman ito, ang parang gusto kong magmensahe. So, bago magmensahe ako, dahil dapat introduction lamang. Ang gagawin ko lang, gusto ko pong, kung pwede, maaari ba kung hingi ang tulong ng isang marunong magtagalog
para basahin ang chapter 1. So, ito po. Ang chapter 1, napaka-dramatic siya. Sana ma-enjoy natin. Dati, yung ginawa ko sa Hilarmit, sa church namin noon, naging script siya, parang play. Okay, so, si Brother Israel, Shai Daniel, si Pastor Abed, si Nebuchadnezzar, okay, sa bawat part, si Ashpenaz dito, pwede naman siya, kahit sino, okay, and yung mga iba-iba, pwedeng basahin ang part niyan, parang maging play siya. So, next time, sana kagawin natin sa ibang chapter. Dito po, sana ang dating sa atin, ito po ay maging parang play, parang ganun dramatic, na ma-enjoy sana natin ang drama, ang exciting na kwento, ang gagawin, tsaka mas mahigit pa, ang ginawa ng Diyos dito sa chapter na ito. So kung pwede na po akong tawagan si Pastor Abet, babasahin niya, at sana, tingin mo ang story, ang drama ng story, makakita po natin ang ginawa ng Diyos dito. Sige, tayo lahat pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya ng umaga binasa ko ito kasi alam ko itong pag-aaralan natin. Ito, babasahin ko ulit, Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sundan niyo po sa inyo pong paningin. Ang 3 taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinupkup niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Jehoiakim na hari sa Huda, 10 ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinal sa bahay ng kanyang Diyos. At ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenaz, na puno ng kanyang mga bating, na siyang magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa mga tuwid bagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at sa kaunawaan ng dunong at may ganyang kakayanan na makatayo sa palasyo ng hari at kanyang tinuruan sila ng turo ng wika ng mga Kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw-araw ng pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom at sila'y kakandilihin na 3 taon. Upang sa wakas niya ay mga tayo sila sa harapan ng hari. Sa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel, si Ananias, at si Misael, at si Azarias. At pinangalanan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel, ang ipinangalan ay Beltasar. At kay Ananias ay Sadrak. At kay Misael ay Mesak. At kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng iyong pagkain at ng iyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang iyong mga mukha ay maputla kaysa sa mga binata na nasa inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari." Na magkagayon sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, "Ipinamamanhin ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng 10 araw at bigyan kami ng gulay na makakain at tubig na mainom. Kung magkagayoy, masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari
At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa gayoy, dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na 10 araw. At sa katapusan ng 10 araw, ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha. At sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayo inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nebuchadnezzar. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila. At sa kanila lahat ay walang nasumpungan gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael at ni Azarias. Kaya't sila'y nananatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay na karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga engkantador na nangasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Ciro. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, pakibigay sa amin sa araw na ito at sa pag-aaral namin sa buong book na ito. Pakibigay sa bawat ito ang inyong revelation para makukuha natin ang tamang understanding dito. At sa pamagitan nito, pakibigay sa amin puso na malambot sa harapan nyo, na willing po kaming sumunod sa lahat ng sinabi nyo dito. Sa lahat ng nito, nanalangin po kami sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Thank you po. Pwede na po tayong umupo. Ito pong Book of Daniel, hindi naman tayo makakaroon ng introduction sa book. Ang gusto ko pong gawin lang, umpisa lang tayo. Diretso lang tayo sa chapter 1. Okay? Later on, sa pag-aaral natin, thank you po. Makakaroon po tayo ng introduction talaga sa book. But ito po, parang ang gusto ko pong gawin, makakaroon po tayo ng parang taste or parang sample na ganito ang book, ang magandang book na ito. So, diretso lang po tayo sa chapter 1. At ito pong ang gusto kong ipakita sa atin, ang parang theme talaga niya, even when we don't see it, God is still at work. Kahit hindi din natin nakita, kahit hindi tayo makakaintindi, kahit akala natin, wala na ang kanyang kilos. Sa problema natin, sa mga trials natin, kahit saan, kahit ano, meron pa po siyang ginagawa. May mga plans pa siya. Huwag naman isipan, nalimutan ng Diyos. Nalimutan ng Diyos ang aking pagsusubok, nalimutan ng Diyos ako, nalimutan ang aking kalagayan. Dinalimutan ng Diyos. Now, dito po sa chapter na ito, makikita po natin parang my core question, my core answer, and my core response. Parang yun ang tatlong themes natin, or tatlong punta. Ang core question, ang core answer, ang core response. Ang parang pinakatanong dito, is God still in control? Is God still in control? Ang Book of Daniel kasi, ang kanyang focus talaga ay sa kapangyarihan ng Diyos, ang sovereignty. Ang sovereignty ng Diyos dito sa book. Ang problema naman, kung titingnan natin ang unang versikulo ng chapter, titingnan natin. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. Kung babalik ka sa kaisipan mo,
kung babalikan ka, or babalikan mo ang idea sa buong Old Testament, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang bansang Israelita ay magiging halimbawa, ay magiging parang pinaka sa lahat ng mga bansa kung susunod sila sa Kanya. Diba? Noon sa Joshua, ano bang nangyari? Sila ay pumasok sa Promised Land. Tapos, kahit may maraming dyan, may mga chariot sila, malaki sila, may mga maraming sundalo sila. Sino bang mga Israelita? Parang tao lamang, walang namang mahusay na sundalo dyan. At sila ay naging victor sa lahat. Paano? Sa pamamagitan ng kapangyarihan nila. Hindi. Kung titignan natin, buka niyo, di ba? Sa Jericho, ano bang ginawa? Lumakad lang. Kung gusto nilang subukan sa kanilang sariling kapangyarihan, ano ba? Talo naman. Kung magtitiwala sila sa kapangyarihan ng Diyos naman, panalo na. So yun talagang ang nakita natin doon. Kahit sa Isaiah, di ba? May mga nangyari doon sa Isaiah. Yung mga ganito, yung besiege ganito, di ba? Yung story doon sa Isaiah 37 tsaka 30 hanggang 39. Besiege sila, nakasurrounded sila ng maraming sundalo. Walang anumang magawa. At si Hezekiah, inilagay niya sa harapan ng Panginoon. Ito pong sinabi nila, paki-deliver. At kinabukasan, lahat patay. So, parang ang tingin natin doon, Diyos lagi panalo, at dahil sa Kanya, yung lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, panalo din. Dapat ang Israel ay tao ng Diyos, anak ng Diyos sila. Diba? Dapat exalted naman. At ang problema dito, Nebuchadnezzar, king of Babylon, yung mas masama sa Habakkuk, kung titignan mo yan, ang Habakkuk, tanong niya, paano ba ang masama ay panalo? Ang mas masama, si Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with, tingin natin, pansinin nyo, with the vessels of the house of God. Dati, di ba? Yung Ark of God, kuha ng mga Philistine. Okay, inilagay nila sa templo nila. Kinubukasan, yan yung kwento na ito, alam mo ba? Kinubukasan, ang kanilang Diyos ay parang nag-worship sa Ark. Ay, so, ang ginawa nila? Inayos nila. Kinabukasan, ganun ulit. Yung mga tao dun, karoon ng sakit. May maraming, sugat, may mga tumor. Okay, so, ibinalik nila. We can't have this thing. Kaming lahat, mga tayo. So, etong story, parang kung nasa isipan ng isang Israelita, malalaman nila, dati ganun. Paano ba si Nebuchadnezzar nakuha lahat ng mga bagay ng Diyos? Di ba yung story noon, yung Ark of the Covenant, inilagay nila sa ox cart. May isang hawakan, kahit hawakan lang, patay. Agad. Kahit hinawak lang, patay. So paano ba? Yung banal na gamit ng Panginoon ay nakuha ni Nebuchadnezzar. Paano ba? Yun ang tanong dito. Ang ginawa niya, kahit hindi nakuha lang, hindi yun lang. Kinuha niya ang gamit ng Diyos and He placed the vessels in the treasury of His God. Now, kung mas maluwag ang ating time, babasahin ko para sa atin. May mga quotations, galing sa archaeology, tsaka may mga quotations naman, galing sa Isaiah. At parang ang kaisipan ng tao noon, okay, kung etong bansa ay panalo sa ibang bansa, ibig sabihin, mas malakas ang kanilang Diyos kaysa sa mga iba. Merong place, di ba, sa Isaiah, may isang nagsabi, where are the gods of itong bansa? Nasaan na sila? Patay na, sabi niya. Talo sila sa akin, sabi nila.
Pati din sa archaeology, may mga historical na text na nakuha nila galing sa lupa. Andun, ang nakalagay dyan, parang ini-encourage sa kanilang sundalo. Kung gusto natin manalo, ang kailangan natin gawin, ibalik mo sa kaisipan, ang aming Diyos ay mas malakas kaysa sa kanila. Sabi nila. So, ano bang ginawa ni Nebuchadnezzar dito? Parang ang idea niya, okay, kunin ko ang mga kanilang banal na gamit. Ilalagay ko naman sa templo ng aking Diyos. Para ipakita sa lahat, ang aming Diyos ay mas malakas kaysa sa kanilang Diyos. Parang di ba, kung pupunta ka sa isang parang sports team or isang champion, ano ba sa kanila? May mga trophy sila. Gagawin mo sa trophy. But ilalagay mo naman sa isang trophy case. Okay? Para ipakita sa mga tao. Tingin mo, marami kaming champion. 2001, 2003, 2004, ganun. Tingin mo, marami kaming trophy. Ganun din ang ginagawa ni Nebuchadnezzar. Aking Diyos ay panalo sa lahat. Parang ang kaisipan niya. So, tamang tanong sa atin, nawala na po ba ang Diyos? Ang Diyos ng Israel, saan na siya? I mean, kahit even the sacred vessels, the pinakabanal, tsaka, now they are sitting in the temple of the pagans. Ibig sabihin po dyan, the pagan gods have overcome Yahweh. Ang tingin sa mga tao, akala ng mga tao, panalo ang mga pagans sa Diyos. Tama po ba? Well, hindi lang, yun lang. Parang yun ang unang sa story analysis, yung sinasabi ng mga tao. May conflict. Okay? Itong hero, ito pong parang kalaban niya. Okay. Ano bang conflict nila? So yung unang conflict ng story na ito, saan ng Diyos? Ano bang nangyari sa kapangyarihan ng Diyos? Meron pa. Hindi pa natapos. Kasi may problema pa. The young men face temptation. Ang nangyari po dito, sabi sa verse 3, the king commanded Ashpenaz to bring some of the people of Israel, youths without blemish. Okay, ang salitang dyan, mga kabataang walang kapintasan. Ano po ba? Well, hindi naman natin tiyak anong zaktong age nila. But alam natin ito. Una, ang salita nito. Ibig sabihin, bata pa. So, hindi po sila parang 35. Hindi pwede. Dapat mga 25 pababa. Okay, pangalawa. Alam natin, galing si history naman. Alam natin, medyo madalas ang kanilang paraan kung ganitong sitwasyon. Ang gagawin nila, mga 13, 14. Ibig sabihin, kung 13, 14 ka, okay, sana marunong kang magbihis, marunong kang, parang sa buhay, okay ka na. But, ang sa education mo, pwede naman hiwalay sa mga magulang mo kasi ayos ka na, tapos ang gagawin nila, parang brainwash na. So, kasi, di ba, kung ikaw ay 18, 20, 25, okay, may kaisipan ka na. Medyo matigas na. But kung mga 14 ka, okay, malumbot pa. So, ang kaisipan nila, okay, 14, pwedeng i-brainwash yan. Yung gagawin nila. Pati, ito, pangalo. Alam naman natin kasi, doon sa last chapter ng Daniel, yung edad ni Daniel doon, ibinigay dito sa text. So, parang ang edad niya doon, nasa mga 85. Kung nandito siya ay 14. Ibig sabihin, kung nandito 25, mga 95 na siya. Sobrang matanda na. Okay, kung sasabihin na, sa aking isip, 35 siya. Hindi pwede, 105 eh. Okay, so dahil sa edad niya doon, nasa 85, kailangan naman dito, mga 14 years old lamang. Bata pa siya. Bata pa talaga.
They're probably only 14 years old. Pangalawa, they leave home to be re-educated in a new culture, language, and life. Parang kung ililipat mo sa isang bagong bansa, hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong mag-communicate, parang hiwalay sa lahat. So, aalis ka sa lahat. At dahil nito, their new surroundings are more good, advanced. Parang kung kukunin mo isang taga-probinsya talaga, isang taga-bundok, ililipat mo siya sa New York City. Parang ganun. Okay, medyo siguro mas malayo ang contrast eh. But parang ang Israel, medyo mas simpleng tao sila. Yung pinaka-advanced na civilization sa time na ito, Babylon. Hindi sila matalino naman sila. Hindi naman sila simpleng tao. May mga computations ng isang tao. Ang ginawa nito, si Babylonian astronomer, hindi ko alam paano, Naburimanu, siguro. Ang kanyang ginawa, sa gamit lang, wala silang computer, wala silang satellite, wala silang iba. Sa gamit lang ng calculations niya, shadow of the sun, measure ng mga bituin, yun lang. He calculated the solar year is 365 days, 6 hours, 15 minutes, 41 seconds. Ang pagkakamali niya, only 25 minutes, 55 seconds off. Zaktong-zakto. Sa gamit lang ng measurement ng mga shadow tsaka bituin. Ang talino naman. Di ko alam paano. Di natin marunong, tayo marunong. So, sa kanila, sobrang advanced naman. Ibig sabihin, kung kay Daniel, kung titingnan natin niya, ang kanilang kultura, ang kanilang science, ang kanilang philosophy, ay, mas mahusay pala sila kaysa sa tao ko. Di ba? So, sa tingin niya, pwede naman. Okay. Mali naman ang sinabi ng aking magulang. Ay, mas advanced pala sila. Last po, even their names are changed. So, ibig sabihin po dyan, titingnan natin dito sa verse 6, ang sabi niya dito, among these were Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. The chief of the eunuchs gave them names. Okay, may ibig sabihin po dyan. Si Daniel, ang kanyang pangalan dapat, God is my judge, ay naging Bel, protect his life. So dati ang kanyang pangalan, di ba? Parang testimony sa Diyos, sa totoong Diyos. God is my judge. Ang bagong pangalan niya ay testimony naman sa Diyos-Diyosan. Bel, protect his life. Pati din po si Hananiah. Ang kanyang pangalan dati, Yahweh is gracious. Naging command of Aku, the moon god sa kanila. Ang pangalo, Mishael, who is what God is. Naging, who is what Aku is. Azariah, Yahweh has helped. Ang tamang ibig sabihin, yung bagong pangalan niya ay naging servant of Nebo, ang kanilang Diyos-Diyosan. So, ang bawat kanilang pangalan, dati pag sinabi nila, ay, Daniel, parang ang testimony dyan, God is my judge, God is my judge. Naging, Bel, protect his life. Pag sinabi nila, pag tinawag nila ang kanyang pangalan, Belshazzar, Bel, protect his life. Ibig sabihin So, ibig sabihin, buong buhay, lahat ng mga bagay sa buhay nila, nagbago. At may mga dahilan po dyan. Kung gusto nilang ibago ang kanilang pagtitiwala, pwede naman. Pwede naman magtiwala sa iba dahil sa nangyari dito. May isang commentator, ibinigay niya ang mga maraming dahilan bakit pwede nilang ibago ang kanilang kaisipan. Una po sa lahat, na pwede silang isipan, okay, we are just resisting and insulting the king. Ang utos ng hari nila sa verse 8, ibibigay niya sa kanila
ang pinakamasarap na pagkain sana para malusog sila. So, ang purpose naman niya ay magkaroon ng pinakamuhusay, ang pinaka-healthy, parang model naman. Itong tao, matalino, mayos ang kanyang katawan, marunong siyang ganun. Yun ang goal niya. Okay. Dahil nito, ibibigay natin sa kanila ang pinakamasarap na pagkain. Pribilehiyo ito pala yun. So, pwede naman isipan ni Daniel, okay, kung gagawin natin ito, parang insult naman sa hari. Di ba? Parang insult sa hari. Pangalawa, everyone else was doing it. So parang isipan ng hari, bakit ang mga tao na ito ayaw nilang pakain? Pangalawa, yung mga iba, suplado sila. Gusto nilang kanilang sariling kultura. Suplado sila itong masarap na pakain. Ayaw nila eh. Ano bang dating sa inyo? Kung may isang bisita at ibibigay mo o ilalagay mo dyan ang pinakamahal, pinakamasarap, yung nakalagay dyan, pinakamasarap na pagkain, ang gagawin nila, ayoko. Anong dati? Kahit taga-iba. O yun. Pangatlo, they would lose chances for advancement. So, ibig sabihin, kung gusto mong itaas or tumaas sa gobyerno, dapat may favor naman sa hari. Okay, so kung ayaw mong pagkain, baka siguro ayaw nila din kayo. Pangapat, the food was the best in the land. Itong pinakamasarap. So, like parang ibago ang diet mo. Panglima, they were 900 miles away from their teachers. So, kung gusto nilang sabi, kung hindi sila magsisimba, sino bang malalaman? Kung malilimutan nila ang kultura, kung malilimutan nila ang kanilang pagtitiwala, walang malalaman. Last pa, dalawa pa. Since God let them enter captivity, did He care anyway? Bakit maging faithful sa Panginoon? Kung siya naman ang nagbigay sa captivity. Last pa, this is a matter of life and death. Verse 10, ang sabi ng isang steward sa kanila, you would endanger my head to the king. Medyo sa akin medyo parang mas gripping naman ng Tagalog, kaya ilalagay ninyo sa pangganid ang aking ulo sa hari. So ibig sabihin, alam niya baka may mamamatay dahil nito. Now, tanong po, what is the issue? Ang kanilang problema, they're facing temptation alone. Ano po ba ang issue dito? Okay, bago ipapakita ko ito. Kung minsan, ang narinig ko po, parang dito, sabi dito po sa verse 8, Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Kung minsan, ang narinig ko po, ay parang dahil hindi masubstansya. Okay, dito po kasi sa verse 12, test your servants for 10 days, let us be given vegetables to eat, water to drink. Parang ganun. So, kung minsan narinig ko, ay parang okay, dahil hindi ito masubstansya, ang kailangan ni Daniel, masubstansyang pagkain. Gulay dapat. Ganun din sinasabi ng aking doktor. Dapat mas maraming gulay, dapat tubig na lang. Okay. Yun din ginawa niya. Mali. Tingnan natin or pansinin natin. Ang sabi sa verse 8, ang salitang he would not defile himself. Yun ang importanteng salita. He would not defile himself. Pati din po sa last na sinabi doon sa verse 8, he asked to the eunuchs to allow him not to defile himself. Ang ibig sabihin dyan, issue dito, hindi tungkol sa nutrition. Hindi talaga. Ano bang issue dito? Defile himself, sabi. Bakit? Well, kasi, dapat natin, sana malalaman natin. Dito po sa Biblia, sa Old Testament,
Di ba? May instruction ng Diyos. May mga klaseng pagkain na hindi pwedeng kainin. Wala tayong oras para ipakita lahat ng ganun. But ang idea niya ay ang kanyang tao, ang kanyang people, ang nation, yung mga Israelita, dapat iba sa kultura ng mga ibang bansa. Ano yung purpose talaga? So kahit ang kanilang pagkain dapat iba. Ibig sabihin, kung punta sila sa ibang bansa, sasabihin ng isang tao sa kanila, ay kainin mo. Ay, pasensya po, hindi ako pwede. Kung titignan mo sa Acts chapter 10, ang ginawa ni Peter, sa panaginip, ibinigay ng Diyos sa kanyang ang isang vision. May mga iba-ibang hayop dun. Okay? Yung mga hayop dyan, sabi ng kainin mo. Sabi ni Peter, ay, hindi po pwede. Parang automatic lang. Kahit Diyos talaga nagsabi. Kahit Diyos mismo nagsabi. Kay Peter, parang sobrang determined naman sa kaisipan niya. Ay, hindi talaga pwede ayon sa salita ng Diyos. So, ito po talaga, sa kanila importante. Napaka-importante sa kanila. Sa atin, pwede na. May kalayaan na po tayo kasi New Testament na eh. Kung sa Old Testament ka, ito po kasalanan. Kung kainin mo, kasalanan talaga yun. Sa atin, may kalayaan na po tayo. So, parang yun ang isa sa mga dahilan bakit hindi tayo nakakaintindi. Kasi, iba eh. Ba't sa kanila, kasalanan talaga? May mga kwento na may isang tao, pagkatapos ng panahon na ito, may isang tao na sinabi ng masama sa kanya, kainin mo ang karneng baboy. Kung ayaw mong kainin, papatayin kita. Sinabi ng Israelita, okay, patayin mo ako. Ay, yung serious talaga sa kanila. At ayon sa salita ng Diyos din yun. So, kay Daniel, ano pang ginagawa niya? Parang, okay, nandito na po siya sa masamang kultura. Ang kanilang education, ang kanilang philosophy, ang kanilang lahat, nagtuturo sila sa kanya araw-araw. Ang gusto nila, sinusubukan nilang i-brainwash si Daniel. Si Daniel, sa tingin niya, okay, wala akong magawa. Problema talaga ang pagkain nito. Kung kakainin ko ito, kasalanan sa harapan ng Diyos. Ay, yun talagang dahilan. Bakit sinabi niya, na kung may ibang paraan, hahanapin niya ang ibang way. Okay. So, malinaw na po ba sa atin? Ito pa. Core question, is God still in control? Bakit? Una, kasi, ang nangyari dito, sa kanilang captivity, ang captivity, parang nawalan na ang Diyos sa ang dating sa kanila. Because, mga Israelita talo sa mas masama. Pangalawa, dito po, is God still in control? Ano pang gagawin ni Daniel? Ano pang gagawin? Kasi, ang sitwasyon niya, kung kakainin niya ang pagkain na ito na bawal para sa kanila, kung kakainin niya, para makaroon ng guilt sa harapan ng Diyos. Sa kabila naman, kung ayaw niyang kainin, siguro, papatayin nila siya. So, ano bang gagawin niya? Problema talaga. Ang Diyos ba nalimutan? Diyos ba nalimutan ang kanilang situation? Yun po ang core question. Titingnan na po natin ito. Core answer. Yung pinakasagot dyan. Even when we don't see it, God is still at work. Kahit hindi mo nakita, may gagawin pa. May gagawin pa ng ating Panginoon. Now, una po sa lahat, titingnan natin ito. God used Daniel. God used Daniel. Sa pamagitan ng testimony ni Daniel, ang paraan na yung sa gagawin ng Diyos. Ito po. Dito po sa verse 8, medyo interesting sa akin. Daniel resolved. Okay, ang salitang resolved, parang determined na. Nung sabi niya, walang anumang chance na ibang kakawin ko. Hindi ako talaga pwedeng kainin. Hindi talaga pwedeng kainin. But, tingin mo ang ibang salita. Therefore, he
asked. Or yung tamang salita po dyan, parang he petitioned. Parang sinabi niya sa chief of the eunuchs, maaari po ba? Parang polite talaga. Hindi naman parang ganito. Okay, sir, itong pagkain, kasalanan. Hindi ko kakainin. Maaari po ba may ibang paraan? Ganun lang siya. So parang medyo maganda ang kanyang parang discard din ginawa niya or parang respectful naman. Okay, pangalawa, suggesting a 10-day experiment took great faith. Sa verse 12, ang sabi niya, test your servants for 10 days, let us be given vegetables to eat and water to drink. Ito po, isa sa mga dahil na bakit ayaw ko talagang sabihin, ito pa ay dahil sa mas substansyang pagkain. Parang ang idea naman sa passage, ang ipapalit niya, sa palit ng magandang pagkain, yung pinakasimpleng pagkain. Para malinaw. Di ba? Kung akala natin, dahil sa mas substansyang pagkain, parang wala nang himala eh. Ang purpose naman ni Daniel, alisin mo ang magandang pagkain, simpleng pagkain naman kakainin ko. Para malinaw, Diyos talagang ginawa. Pangalawa, sa loob ng 10 days, na kahit sasabihin kahit purong junk foods ka, kung sasabihin ng doctor sa inyo, okay, dapat, gulay tsaka tubig lang. 10 days ba? Isa kalahating week ba? Kung titingnan natin ang inyong mukha, ay, iba ng pagkain niyan. Hindi naman. 10 days, sobrang maiksi eh. So, buti naman, kaya kung makakita mo yung mga articles sa internet, this one weird trick para, pumayat sa loob ng isang kalahating linggo. Hindi totoo. Walang nga simple ganun. Kung simple ganun, tayong lahat maganda. Tayong lahat payat. Walang ganun. Ang trabaho naman talaga. Tayong lahat nahihirapan. So, ito po, parang ang ginawa ni Daniel dito, sa loob ng 10 days, paano ba? Dahil nagtitiwala lang siya sa Panginoon. Parang kaisipan niya, okay, kung kakilos ang Panginoon sa sitwasyon ko, ibibigay ko ang isang oportunidad dito sa loob ng 10 days, kung ito talagang gusto ng Panginoon, makakita nila, ay ang gagawin ng Panginoon dito, himala. Panampalataya talaga yun. Nagtitiwala talaga siya sa Panginoon na i-deliver niya sila. But ito po, kahit sinabi ko po, ang sagot, ang pinakasagot dito, God used Daniel, totoo nga. Pero ito po, napaka-importanteng point dito. Kung anong malilimutan natin ang mga iba, isa ulo mo ito. Sino ba ang hero ng story? Sino ba ang hero ng story? Kung minsan kasi, parang ganitong kaisipan natin, I see Daniel. Maka-Diyos siya, faithful na faithful siya. Bold naman siya. Kahit he will not, hindi naman except sasang-ayon siya sa masama. So parang siya ay talagang hero. Ang pag-preaching ng ganitong passage sa sasabihin natin, tularan mo si Daniel. Tularan mo siya. Pwede naman tularan. Dapat naman tularan. But hindi yun lang. Sino pa ba ang pinaka-hero ng story na ito? Sino pa ba ang pinaka-main? Sino pa ba ang dahilan bakit ang story na ito ay maganda? Kailangan natin pansinin na the real hero is God. The hero of this story, hindi si Daniel. The hero of this story is God. Una po, papansin na natin ito. Ang sinabi ko po kanina, nawala na po ba ang Diyos? Nawala na ba? Kasi, di ba, ang unang nakita natin dito, talo ang Diyos, ang tao ng Diyos sa masama. Okay, pansinin natin ito. Ang nakalagay dito, verse 1, dapat verse 2 pala. Ang sa verse 2,
Okay, Nebuchadnezzar came to Jerusalem and besieged it. Kinuha niya ang mga bagay ng Diyos, yung mga banal na bagay. Inilagay naman niya sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan. Talagang masama yun. Nawala na po ba ang Diyos? Sagot dito, verse 2. The Lord gave Jehoiakim into his hand. Sino bang gumawa? Kung akala natin kasi mas makapangyarihan si Nebuchadnezzar kaysa sa Jehoiakim. O kung akala natin dahil mas makapangyarihan ang Diyosan ni Nebuchadnezzar kaysa sa totoong Diyos, malinaw ang answer dito. Ang sagot dito malinaw talaga. Kahit itong nangyari ay napakalungkot. Diyos naman ang gumawa. Alam niya. Or Diyos naman ang pumayag. Alam niya. Hindi wala ang Diyos. The Lord gave Jehoiakim into his hand. He is still in control. Hindi nawala ang Panginoon. Pati din po sa verse 9. Verse 9, bakit sumang-ayon ang chief of the eunuchs kay Daniel? Bakit sumang-ayon? Dahil sa verse 9, the Lord gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. Sumangayon siya, hindi naman dahil kay Daniel. Sumangayon naman siya dahil sa ginawa ng Diyos. Higit sa lahat, dun po sa verse 17. Verse 17, as for these 4 youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom. Daniel had understanding in all visions and dreams. Okay, hindi talaga dahil sa masustansyang pagkain yun. Okay, kung sasabihin natin ang kanilang mukha, mas maganda dahil sa pagkain. Sa akin, mali yun. But ito po talaga malinaw. Kasi ito pong kaintindahan nila. Pati din kay Daniel, understanding in all visions and dreams. Makikita po natin next week sa chapter 2. Sa kay Daniel, ang kanyang karunungan. Sabi niya, 2 beses, 2 ulit, sabi niya, dun sa chapter 2. Hindi galing sa akin talaga ito. Galing sa Diyos naman ito. Galing sa aking Diyos ito. So yun talaga dapat. Ang hero ng story, si Daniel, magandang halimbawa naman siya. But ang hero of the story, hindi talaga Daniel. Ang ginawa ng Diyos, ito. Pati din po, ang last na po, verse 20. In every matter of wisdom that they were tested, He found them 10 ulit better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. So, talagang himala yun. Titingnan natin ito next week. Yung mga magicians and enchanters that were in all his realm. Ibig sabihin po dyan, sila ay pinakamatalino. Okay, parang sa atin ngayon, parang yung mga na may PhD, or may mga, yung na may mga PhD. Ganun. Yung mga tao dun sa TV, kung may tanong sila, okay, ano bang historical na ito? Tatawagan nila isang scholar, yung mahaba ang kanyang beard, and medyo magulong buhok. Kasi, gano'n. Okay, ganun sila. Ito pong tao, yung pinakamatalino sa di ba? Yung sinabi ko po kanina, yung astronomer nila, ang zaktong hanggang sa 25 minutes lang ang pagkakamali niya. Exacto, ini-measure niya ang year, ang time ng year. Yun, ganun. Matalino talaga sila. Paano ba si Daniel ay 10 ulit mas matalino? Paano? Tingin mo, kung may isang tao dito sa bansa natin, 10 ulit mas matalino kaysa sa ibang matalino, ay, wow! Parang siya maging expert sa buong mundo. Di ba? Napakahalaga yun. Nasa palace lagi siya. Ay, 10 ulit, mas matalino. So yun, himala talaga. Makikita po natin next week, ang mga iba ay nazealous sa kanya.
dahil siya ay ang sobrang matalino. But hindi lang po yun ang purpose or ang ginawa ng Diyos dito. Meron pa. God's purposes are even far greater. Na ang resulta ng story na ito, sa katapusan ng lahat, dahil sila ay 10 ulit or 10 beses mas matalino kaysa sa lahat, kaysa sa pinakamatalino. Ang nangyari or ang resulta po dyan, sa verse 19, ito pong sinabi, therefore they stood before the king. So dahil nito, kahit sila ay inilagay sa bulwagan ng hari. Tama po yun, malinaw po yun. Parang di ba, sinabi ko, kung may isang tao na 10 ulit mas matalino, saan ba siya? Sa palace talaga siya. Okay? Lagi sa palace. Siya ay parang naging cabinet member agad. Bigla, cabinet member na siya. Okay. Ganon din sila. Dahil sobrang matalino sila, ay sabi ni Nebuchadnezzar, ay kailangan ko talaga ang ganito. So, yun ang resulta. At meron pa. Sa verse 21, Daniel was there, sabi, until the first year of King Cyrus. Now, kung ikaw ay napaka-familiar sa Old Testament, ito pong dapat dating sa inyo. Babasa ka, ay wow, maganda ang ginawa ng Panginoon. Wow, 10 ulit mas wow. Hanggang first year, Cyrus pala. Alam kong pangalan na yun. Ayun dapat. Bakit? Kasi sa Biblia, Isaiah prophesies Cyrus by name. Okay, ang study guide, kung ida-download mo yan, doon sa study guide, inilagay ko ang lahat ng mga references na ito. Tingin mo. Doon sa Isaiah 40, napakaganda naman. Ang sa Isaiah 45, kahit mga hundreds of years bago na ito, actually, dapat kong sabi, mga 100, 120 years, ganun. Mga years bago ni, or kahit 100, mga 100 years. Bago na ito, ang sabi ng Panginoon, may gagawin sa gamitin ni, pamamagitan ni Cyrus. Sabi niya, ano ba? Well, God prophesied that Cyrus would be the one to return God's people back to the land. Si Cyrus mismo ang nagbabalik ng Israelita sa kanilang bayan. Okay, so ganito po ang history. Si Isaiah, nag-prophesy po siya 6 AD BC. Di ba? Ang BC baliktad. So pag pababa ang kanilang mga dates, parang ibig sabihin forward naman, baliktad. Okay, so 6 AD, nag-prophesy si Isaiah na merong tao tawag Cyrus. Parang, if you found a prophecy, sino ba ang susunod na presidente? Ganun. Okay? By name pala. Bago ipinanganak pala. Ang kanyang pangalan, bagong ipinanganak siya. Okay. So, nag-prophesy si Isaiah. Pangalawa, God blessed Daniel. 605 na ito. God blessed Daniel in preparation for a future king para 538. Ibig sabihin, between Isaiah hanggang sa 538, mga 150 years po yun. God used Cyrus to return God's people back to the land. Ang prophecy ni Isaiah, habang nandun pa siya, ang sabi ni Isaiah, aalisin ng isang hari, aalisin kayo sa ibang bansa. Paglampas ng 70 years, ibabalik ng Panginoon sa pamagitan ng taong Cyrus. Sabi ni Isaiah. At yun pala ang ginawa ng Diyos sa 538. Ito pong parang Josephus, parang isang historian noon. Lumang historian talaga. At babasahin ko lang dito. This was known to Cyrus by his reading the book which Isaiah left behind him of his prophecy. Ano bang book? Yung nasa inyo. Yung nasa inyong kamay. Yung book of Isaiah. Ibig sabihin, si Cyrus mismo nagbasa. Si Cyrus mismo nagbasa ang book po dyan.
Binasa niya, nung nakita niya ang ito, "My will is that Cyrus, whom I have appointed to be king over many and great nations, send back my people to their own land and build my temple." This was foretold by Isaiah 140 years before the temple was demolished. So, ibig sabihin, binasa ni Cyrus, aking pangalan pala dito. Ang sabi ng kanilang Diyos, na ibabalik ko daw ang kanyang tao sa kanilang bayan. Wow! So, nung binasa niya, when Cyrus read this and admired the divine power, an earnest desire and ambition seized upon him to fulfill what was so written. Nung binasa daw niya ang isinulat ni Isaiah, sabi niya, wow, ay nako, aking pangalan pala dun. Sige, gagawin ko yan, sabi niya. And he called for the most eminent Jews that were in Babylon. So, ibig sabihin, tinawag niya ang pinaka-matalino, pinaka-importante, pinaka-muhusay na Jew sa kanyang kingdom. Sino po ba yan? Kaya? But diba, ang binasa natin kanina, last verse 21, Daniel was there until the first year of Cyrus. Kung tatawakan niya ang pinakamuhusay, pinakamatalino, pinakamataas na Jews, alam natin, makikita po natin sa chapter 6, si Daniel ay pangalawa or pangatlo lang sa buong kingdom. So kung tatawakan niya ang pinakamataas, sino ba yun? Si Daniel naman, syempre. He called the most important, most eminent Jews that were in Babylon, said to them, to go back to their own country, rebuild their city, Jerusalem, and the temple of God. He would be their assistant. He would write to the rulers and governors that were in the neighborhood of their country of Judah that they should contribute to them gold and silver for the building of the temple, and besides that, beasts for their sacrifice. Bumalik kayo sa bansa nyo, ako ang bahala. Sabi niya. Actually, nakita ko naman, ito pong bato. Meron na doon sa London. Meron silang bato ganito. At yun talaga, si Cyrus mismo, siya yung king nung isinulat nila ito. Ito talaga ang law na yun. Kung babasahin mo ito, ang sinabi niya dyan ay ibabalik niya ang lahat ng mga tao doon sa kanilang place. Na hindi ako marunong magbasa. Ayun, sa ibang kanilang sulat. So, hindi ako marunong. But itin-translate na. May ibang nag-translate na. At sa translation dyan, ayun nga ang sinabi ni Cyrus. Ang galing sa lupa talaga ito. At kung babasahin mo ang Book of Ezra, doon sa Ezra, tsaka sa Nehemiah, makikita mo dyan. Makikita mo sa first chapter, ang prophecy na to ay fulfilled kay Cyrus. Paano po ba lahat? Ang ginawa po ng Diyos dito ay sa pamagitan ni Daniel at ang kanyang position. Ibig sabihin po dyan, pinafulfill ng Panginoon ang kanyang kalooban sa pamagitan ni Daniel. Ito po ang point. Ito po ang gusto ko pong sabihin. Kahit sa judgment na ito, ang Diyos ay hinahanda ang kanyang fulfillment, ang kanyang sagot. Kung babasahin mo ang verse 1, ang makikita mo dyan, parang nawala ang Diyos. Pag nakita nila, nung naranasan nila ito, na ang problema ni Daniel, ano bang kakainin niya? Baka akala nila nalimutan ng Diyos. Pag binasa natin ang last na verse, that Daniel was there until the first year of King Cyrus, ang makikita mo dyan, ay hindi pala nalimutan. Kahit sa judgment, ihinahanda ng Diyos ang binhi ng deliverance. Kahit sa judgment, halo din dyan ang kanyang deliverance sa lahat. Na ang kanyang tao ay naging captive naman sa Babylon. But kahit dyan, kahit doon, sa time niyan, ihinahanda ng Diyos ang kanyang deliverance na darating. Ang karanasan ni Daniel dito, hambang bata pa siya, 14 years lang po siya. Ang sinabi ng Panginoon dito
kahit ikaw ay 14 years lang, kay mahirap ang buhay mo, may purpose naman ako sa edad mo na 85. Iilalagay ko ikaw sa tamang place para sa 85 na edad, may eksaktong purpose. Sa gagawin ko, i-deliver ko ang aking mga tao sa mamagitan mo. The core response. When you don't understand what God is doing, pag ang kalagayan natin ay sobrang mahirap, kung kalagayan natin, ang sitwasyon natin, parang nawala na po ba ang Diyos? Parang nalimutan niya ako. At sa ating sitwasyon, ang kanyang bayan, kahit ako, ay naging mahirap talaga ang sitwasyon ko. When you don't understand what God is doing, una, keep on doing what's right. Don't give in. Kahit hindi mo alam ang ginagawa niya, keep on doing what's right. Don't give in. Pangalawa, trust that God is working even if you don't see it. Na, syempre, may gagawin pa ng Panginoon. Hintayin mo lang siya. Hintayin mo lang siya. Ang pangatlo, believe that you will never know all the wonderful ways God is working. Alam ba ni Daniel ang gagawin ng Panginoon? Nung bata pa siya, 14 years lang siya, 17 years lang siya, ganun lang siya, di niya alam na may purpose naman ng Panginoon sa kanyang edad ng 18. Dahil sumunod siya sa Diyos, ginamit ng Diyos para i-deliver ang kanyang buong bayan sa pamamagitan ng faithfulness ni Daniel. Hindi mo alam ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan mo kung faithful na faithful ka sa Kanya. So kahit hindi na tayo makakaintindi, don't stop. Do what's right. Yun lang. Trust that God is working and believe. Di natin alam ang lahat ng gagawin niya sa pamamagitan mo kung faithful ka sa Kanya. Hintayin mo lang siya. Siyang bahala. May purpose naman siya. At may darating na sagot. Basta magtitiwala ka lang sa Kanya. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa encouragement nito na pwede kaming turaran kay Daniel. Pakibigay sa amin ang trust na ito. At tularan natin siya mas higit pa. Pakibigay sa amin ang pagtitiwala. Na magtitiwala naman kami sa inyo. Kung minsan po, hindi kami makakaintindi ang purpose nyo. Kasi sa tingin natin, sa nakakita natin, baka akala namin, nalimutan nyo po kami. At papatotoo po kami, hindi naman ganun. Na kahit hindi kami nakakaintindi, may ginagawa ka pa. Help us to trust. Help us to wait. At sana po, sa darating na panahon, makikita din po namin ang inyong sagot sa inyong tamang oras at para sa inyong kalwahatian. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Ngayon po ay tutugon tayo sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, magbulay-bulayan natin patuloy yung napakinggan natin. Magulo ba ang buhay natin ngayon? At hindi ba natin naiintindihan ang mga nangyayari ngayon sa buhay natin? Nagkatapat ka naman sa Panginoon, pero parang hindi mo alam ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Mga kapatid, tayo po'y napalalahanan. Sa panahon po na parang magulo ang buhay natin bilang mga mananampalataya, ay kontrolado pa rin ng Panginoon ang lahat ng ito. At ang dapat natin gawin ay huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong tumigil sa pananambahan, pagbabasa ng Biblia, pag-aakay ng kaluluwa, paglilingkod, pakikibahagi sa church.
Patuloy lang natin gawin ang mga tama. Pangalawa, di man natin madama ang pagkilos ng Panginoon, isipin natin, magtiwala tayo na may ginagawa siya sa buhay natin. Gaya ng napakinggan natin, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo na kailangan pa maintindihan sa ngayon. Pero maliwanag ang salita ng Diyos, may purpose ang Panginoon sa mga pinapahintulot niya sa buhay natin. Ang tanong sa iyo ngayong umaga, magtitiwala ka ba sa Panginoon? Piliin mo, kapatid, magtiwala sa Panginoon na may control ng lahat. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Maglaan tayo ng ilang sandali, mag-pray kayo, mga kapatid. Tumugon kayo sa Panginoon. Dahil ang kailangan natin gawing tugon ay mag-commit tayo sa Panginoon. Lord, kahit po anong mangyari, hindi ako magko-compromise. Marami kang dahilan para mag-compromise, para sumuway. Maraming pressure, problema sa buhay. Pero hindi kailangan, hindi mo dapat tuwin yan. Mag-commit ka sa Panginoon. Lord, sa biyaya mo, kahit anong mangyari, ay, hindi ako magko-compromise, hindi ako magkakasala laban sa iyo. Pangalawa, marahil ay kailangan nating mag-commit sa Panginoon, magsabihin sa Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya. Kailangan nating humingi sa Panginoon ng biyaya niya upang sa kabila ng sitwasyon natin na hindi natin maintindihan ay bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan na huwag maniwala sa kasinungalingan ng Diablo, sa kanyang mga discouragement, kundi panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon na may ginagawa siya. O magiging tugon natin lahat ngayon ay sambahin natin ang Diyos sapagkat hindi nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos dahil lang sa mga laki ng problema ang dumarating sa atin. Pagkatapos po ang ilang sandali, ay mananalangin po ako bilang closing prayer. Sana huwag niyong sayangin ang pagkakataon, manalangin po kayo. Alam ko, nangusap ang Diyos sa atin. Tayo po ay tumugon bilang bahagi ng pagsamba natin. Magwawakas po tayo sa panalangin sa ilang sandali, manalangin po ang bawat isa. Dakilan Diyos, salamat po sapagkat maging sa mga panahon na tila magulo ang aming mga buhay, hindi po kami dapat magtampo sa iyo. Hindi po kami dapat lumayo sa iyo. Sapagkat alam namin na di man namin makita ang kamay mo, minsan ay kumikilos ka sa buhay namin. Salamat, Ama, sapagkat ang mga plano po ninyo, Panginoon, hindi namin ito lubos na maintindihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong mga plano sa buhay namin. Tulungan mo kaming manatili na gumagawa ng tama, sumusunod sa iyo, naglilingkod sa iyo. Kahit po maraming suliranin sa buhay, maraming discouragement, maraming mga pressure sa buhay, tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala po sa inyo. Ama, nalalaman mo na marupok kami. Kami po ang mga tao na marupok. Tulungan mo kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas para mahigpit namin panghawakan ng mga katotohanan na bahagi sa amin ngayon. Salamat, dakilan Diyos, sapagkat ano man ang mangyari, alam namin na kumikilos ka sa buhay namin at may maganda kang plano para sa amin na iyo pong iahayag sa panahon na sa tamang kapanahunan. Kami po, Panginoon, ay magtitiwala lamang sa inyo. Pakinggan niyo po ang dalangin po ng inyong mga anak. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ito po aming dalangin sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Awitin po natin yung He is Lord.